Hallelujah, hallelujah. Dakila at magpala po namin ang masalangit, Diyos na mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming pong minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong banal na propeta sa huling kapanahunan. Mahal na Panginoon, narito kami. Dakilang Diyos, patuloy nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong mahal na Panginoon na hanggang sa mga sandaling ito, maraming salamat sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Napatunayan namin na ikay aming kasama, dakilang Diyos. Minsanan pa, dakilang Diyos, sa aming patuloy nagpagsasagawa ng iyong banal na kalooban. Bago ang lahat, patawarin mo kami kung saan mo kami nasumpungan sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkamali, pagkasala. Mahal na Panginoon, kahabagan mo kami at patawarin, dakilang Diyos, samahan mo kami sa aming pag-aaral ng iyong banal at makapangyarihang salita. Ikaw siyang magpala na kung saganang akin, wala akong magawa. Mahal na Panginoon, patuloy ako nagtitiwala, mahal na Panginoon, at umaasa sa iyo, dakilang Diyos, na ikaw ang maglagay ng tamang kataga sa aking mga labi na may kasamang pag-ibig at kapangyarihan. Mahal na Panginoon, ang lahat ng ito'y aking samot dalangin, aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, inaangkin na namin ang lahat ng katugunan naming dalangin at sama-sama naming sinasaway ang lahat ng uri ng mga gawa ng kaaway, mga hadlang, pag-alinlangan, cast out, cast out, cast out. In the mighty name we pray. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At mga minamahal, kayo po mga kapatid ay makabalik na sa inyo pong mga kanya-kanyang kinaupuan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon at bago ang lahat, mga kapatid, sa ating pong pagpapatuloy, ako po muna ay nagpapaabot po ng aking pong pinakamataas na pagpupuri, ang kalwalhatian at ang kadakilaan at pagsamba ay tanging sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, dubling paggalang, pagbati sa ating beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Alaw po ay nagpapaabot ng pagbati maging po sa kanyang mga beloved children, the whole Almeida family, at ang ating pong patuloy na pag-alaala sa hindi malilimutang ginintuang turo at pangaral ng ating beloved honorable assistant pastor, ating pong beloved Mama Dear Lina C. Almeida. Alaw po ay nagpapaabot, mga kapatid, sa inyo na isang magandang hapon na po sa lahat po ng narito, sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kapatiran, kapatid sa mahal na Panginoon, maging po sa lahat po ng ating mga minamahal na baguhan, mga bisita, maging sa ating beloved live webcast viewers, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ating palakpakan ang ating dakilang Diyos, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Tayo po'y magbukas ng ating po mga Biblia at ihanda na po natin ang ating mga bulpin kung mayroon man at papel at maging yung ating puso't isipan, mga minamahal sa pakikinig o pag-aaral ng mga salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pagpapatuloy, ating pong pamagatan, ang ating pong pag-aaralan, Facing the Reality of Life. Facing the reality of life, sa Tagalog, pagharap sa realidad o sa katotohanan ng buhay. Pwedeng sabihin, mga minamahal, realidad o katotohanan ng buhay. Pagharap sa realidad o katotohanan ng buhay. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pakibasa po ang unang talata na ating pong babasahin. Amen. Praise the Lord. Sa mga awit, 90 talata 10 talon sa 12, ganito po ang pagkasulat. Ang makaarawan ng aming mga taon ay aabot ng 70 taon. O kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon. Gayunmay, ang kanilang kapaluan ay hirap at kapanglawan lamang, sapagkat madaling napapawi at kami ay nagsisilipad. 12. Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming makaarawan upang kami ay magtamo sa amin ng pusong may
karunungan. Amen. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, ang mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, mahal na kapatid, sa pagbabasa ng banal na salita ng ating dakilang Diyos, ang mahal na Panginoon, ang siyang magpala ng kanyang mga banal na salita. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid. Tunay na tayo po ay sa araw-araw mayroon tayong kinaharap. Amen? Mayroon tayong dapat harapin. Ano ito, mga minamahal? Ang mga realidad ng buhay. Amen? Ano na po bang pitsa ngayon o buwan? Pumasok na yung September. Kung hindi na nagkakamali, September 3. Amen? Ang ilan ay naghahanda na, mga minamahal, sa darating ng Kapaskuhan. Birnay. Amen? September, October, November, December. Malapit na. Amen? Amen. Sa araw-araw, mga minamahal, mayroong kinakaharap ang tao. At ito ang mga bagay na darating. Maging ito'y kapanahunan o mangyayari sa kanyang buhay, mga minamahal, ang realidad ng buhay. Amen? At maaring ang tao ay makatakas sa mga bagay na dumarating, mga pangyayari, mga minamahal, sa kanyang buhay. Yung utang, kayang takasan ng tao yan. Amen po ba? Kung mayroon siyang pagkakautang, ayaw niyang magbayad, pwede siyang lumipat ng iba't ibang lugar para makatakas sa utang. Amen? Ganon din ang paggawa ng krimen, mga minamahal. Kung siya ay lumabag sa batas, pwede siyang pumunta ng ibang bansa para magtago. Amen? Kung siya ay mayaman, may pera, hindi siya mahuhuli. Magtatago siya sa ibang bansa. Amen po ba? Subalit, may mga bagay na darating sa buhay ng tao na kailanman, mga minamahal, ay hindi niya matatakasan. Amen? Unang-una, mga kapatid, yung pagtanda ng tao, darating at darating. Ikaw ay bata ngayon. Kung bata ka ngayon, darating ang panahon, tatanda ka rin. Amen po ba? Di mo mamalayan, habang lumilipas ang taon, darating yung sinasabing kasama ng pagtanda, yung mga sakit. Amen? Kung nung kabataan mo, wala kang rayuma, ngayon, may rayuma ka na. Amen? Dati-rati ang lakas ng katawan mo, ngayon, marami ng sakit sa kasukasuan. Yan daw ay sign ng pagtanda. Naniniwala ba kayo doon sinasabi na kalabaw lang ang tumatanda? Depende. Amen? Amen. Sapagkat yun ang realidad ng tao, sa buhay ng tao, mga minamahal. Darating at darating ang araw na siya ay manghihina. Mawawala yung kanyang lakas. Maging haharap siya sa tinatawag na kamatayan. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, ito ay sinabi ni Haring David, mga minamahal, na ang mga kaarawan ng tao ay umaabot na lamang ng 70. O dahil sa kalakasan, pwedeng umabot ng 80 taon ang tao. Amen? Amen. Subalit, lahat ba ng tao ay aabot sa ganong edad, mga minamahal? Hindi lahat, sapagkat may bata pa lamang, binawian na ng buhay. Ganon ang realidad ng buhay ng tao, mga minamahal, na hindi niya matatakasan kailanman. Kung siya po ay nabubuhay sa mundong ito, mayroon siyang mga bagay na kailanman ay hindi niya matatakasan. Ito ay dapat niyang harapin, ang mga realidad ng buhay ng tao, mga minamahal, na kung saan ito ay mangyayari at mangyayari sa tao. Amen? Kaya sinabi ni Haring David, mga minamahal, sa mahal na Panginoon,
na tulungan mo kami na bilangin ang aming mga kaarawan upang kami ay magkaroon ng karunungan. May pusong karunungan, mga minamahal. Ang sabi rito, kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay magtamo sa amin ng pusong may karunungan. Amen? Amen. Sapagkat ang tao, mga kapatid, kapag gumawa ng masama, parang wala ng bukas. Para bagang wala ng katapusan ng buhay dito sa mundo, mga minamahal. Amen? Amen. Hindi alintana, mga kapatid, na mayroong Diyos na nakatingin sa kaniya. Mayroong Diyos na dapat niyang katakutan, na siya ay dapat gumawa ng mabuti habang siya ay nabubuhay sa mundong ito, mga minamahal. Amen? Amen. Kaya ang sabi, mga kapatid, totoo ang Biblia na yun ang magiging buhay ng tao. Sapagkat mayroon nga tayong nababalitaan sa kabila ng napakasagana ng buhay, nasa katanyagan, mga minamahal, at siguro kilala nyo na ito, mga kapatid, yung bago lang na pabalita na binawian ng buhay. 71 years old, mga kapatid. Amen? Amen. Isang batikang mamamahayag. Dumating sa kanya ang tinatawag na kamatayan, mga minamahal. At ito ay totoong nangyari kahit kanino. Amen? Darating at darating sa tao, mga minamahal, yung kamatayan. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, paano ba natin igugugol ang ating buhay? Paano ba natin gugugulin ang ating buhay sa mundo? Habang tayo ay narito pa, mga minamahal, atin pong basahin muna kung gaano kaiksi ang buhay ng tao, kung ano ang itatagal ng buhay ng tao, atin pong basahin. Dito po sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 4, ang talatay 14. Kayo nga ang hindi nakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Kayo nga ay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay mapapawi. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 27, ang talatay 1. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan, sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Dito po sa Aklat ng Unang Korinto, Kapitulo 10, ang talata po ay 12. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Dito, mga minamahal, inilalarawan ng banal na kasulatan kung gaano kaiksi ang buhay ng tao. Ang sabi, kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay na papawi. Amen? Para itong isang singaw, mga minamahal, yung buhay ng tao, inahaling tulad sa isang singaw na ito'y makikita mo ngayon at maya-maya ay mawawala. Ganun kaiksi ang buhay ng tao. Kaya kung gugulin mo ang buhay mo sa puot, galit, tampo, paghihinagpis, inggit, hindi yun ang nais ng Diyos sa mga anak ng mahal na Panginoon. Amen? Ulitin ko, mga minamahal, hindi yan ang nais ng ating dakilang Diyos para sa mga tunay na Kristiyano na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen po ba? Kinakailangan, mga minamahal, yung ating buhay, bagamat ito ay maiksi, gawin nating makabuluhan. Ito ay igugol natin, mga kapatid, sa patuloy at patuloy na pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen po ba? Sapagkat ang sabi ng Biblia, mga minamahal, walang nakakaalam sa araw ng bukas. Mapag-amen po ba tayo? Hindi niya alam kung kailan siya tatagal sa mundo, mga minamahal. Kung anong buhay mayroon siya sa kinabukasan.
Kung patuloy ba siyang magkakaroon ng pagtatagumpay sa buhay o hindi na. Amen? Kung haba pa yung kanyang buhay, mayroong ang isang kwento, mga kapatid. Gusto niyang humaba yung kanyang buhay, nagpakonsulta siya sa doktor. Nagtanong siya sa doktor, mga minamahal, kung paano haba ang kanyang buhay. Sabi niya, Dok, paano ba hahaba ang buhay ng tao? Ang sabi ng doktor sa kanya, uminom ka ng 8 basong tubig sa isang araw. Iwasan mo ang matabang pagkain, mga karne. Ang kainin mo, prutas at mga gulay. Mag-ehersisyo ka araw-araw. Gumising ka ng umaga. At magpalakas ka ng katawan sa pamamagitan ng pag-exercise. Amen? Tapos na yung kanyang konsultasyon sa doktor. Lumabas siya ng klinik o hospital na kanyang pinuntahan. Habang naglalakad ang tao, mga minamahal, iniisip niya yung mga sinabi ng doktor, ang nangapayo sa kaniya, kung paano haba ang kanyang buhay. Sa kanyang pagtawid sa kalsada, anong nangyari? Rumaraga sa iyong sasakyan, nabangga, patay. Amen? Ganun ang buhay ng tao. Mapalakpakan ba natin ang ating mahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord! Kaya kung mayroon kang karunungan na nagmumula sa mahal na Panginoon, ito ay hiningi ni Haring David, mga minamahal, na turuan ng ating dakilang Diyos ang tao na bilangin ang kaniyang mga kaarawan. Amen? Kinakailangan marunong tayo magpahalaga, mga minamahal, sa bawat segundo oras ng ating buhay, habang tayo ay narito pa, habang tayo ay naglalakbay pa sa daigdig na ito, sapagkat hindi ito ang tunay na buhay ng tao. Hindi mamamalagi ang tao dito sa daigdig. Mga minamahal, mayroong patutunguhan ng tao, impyerno at langit, mga minamahal. Mapag-imen po ba tayo? Dalawa lang ang kanyang tutunguhan, ang langit, kung siya ay magkakaroon ng kaligtasan, at doon sa baba, impyerno, at pagdating ng panahon, dagat-dagatang apoy. Amen? Amen. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa nag-aakalang siya'y nakatayo, mag-ingat. Amen? Hindi lang sa mga Kristiyano, ang mga talatang ito, mga minamahal. Maging sa tao, mga kapatid, na hindi naglilingkod sa Diyos, maaring sabihin nila, mga minamahal, ako ay malakas ngayon. Hindi ko kailangan ng Diyos. Bakit pa ako maglilingkod sa Diyos? Kaya ko ang aking sarili. Malakas sa aking katawan. Wala akong karamdaman. Sagana ako sa lahat ng bagay. Subalit ang sabi ng banal na kasulatan sa ating nabasa, mga minamahal, sa nag-aakalang nakatayo, mag-ingat. Baka siya ay mabuwal. Amen? Amen. Kaya nagpapauna ang banal na kasulatan, mga minamahal. Ang tao kapag walang karamdaman, walang problema, walang sakit, padisko-disko lang. Amen? Amen. Maging ilang Kristiyano, ganyan din po, mga kapatid. Yung mga dating Kristiyano, humiwalay sa mahal na Panginoon. Maging yung mga Kristiyano, mga minamahal na kalahati. Ano ba yung kalahati? Baka sabihin nyo, kalahati, mananggal yun. Hindi po. Kalahating Kristiyano, kalahating hindi. Bakit? Sapagkat naging Kristiyano lang pag nandun sa bahay-sambahan. Kapag nasa labas, yung magawang makasanlibutan ay ginagawa na. Amen? Amen. Hindi na naayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon ang ginagawa kapag wala na sa bahay-sambahan. Kalahating Kristiyano, kalahating hindi Kristiyano, ang totoo, alanganing Kristiyano. Amen? Amen. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, kapag kinalimutan mo ang Diyos,
Kapag ayaw mong maglingkod ng tapat sa mahal na Panginoon, darating sa iyo ang kaparusahan. Ang kaparusahang ito, mga minamahal, ay walang hanggang kaparusahan. Hindi maglilikat ang mahal na Panginoon. Sapagkat ito ang mangyayari, totoong mangyayari sa buhay ng tao. Ito ang realidad, pagharap ng tao sa realidad ng buhay. Ating basahin. Dito po sa aklat ng Hebro, Kapitulo 9, versikulo 27. At kung paano tinakda sa tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito, ang paghuhukom. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes 9, Kapitulo 10. Ano man na masumpungan na gawin na iyong kamay, at gawin na iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni katha, ni kaalaman man, at karunungan man sa Siyol na iyong pinaroonan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ang mga talatang ito, mga minamahal, ang magpapaalala sa bawat isa na kung paano itinakda na talaga sa tao ang mamatay na minsan. Ito ay hindi matatakasan ng tao. At ang pagkatapos ito ay paghukom. Amen? Haharap siya sa hukuman ng mahal na Panginoon. Titingnan kung ano ang kanyang mga ginawa dito sa mundo habang siya ay nabubuhay pa. Kung siya ay gumawa man ng mabuti o hindi. Amen? Amen. Ang sabi, mga minamahal, anumang masumpungan na gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa Siyol na iyong pinaroroonan. Amen? Everybody say, praise the Lord. Huli na ang lahat, mga minamahal, kung ang tao ay naruna. Amen? Sa tinatawag na impyerno, Siyol. Huli na ang lahat. Doon ay wala ng katapusang paghihirap. Ang apoy doon ay hindi napupugnaw. Ang uod ay hindi namamatay. Ang tao kapag nandoon na, mga minamahal, kahit anong gawin niyang pagsisisi, kahit lumuha siya ng dugo, huli na ang lahat para sa kaniya. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung ano man ang masumpungan sa iyong kamay, gawin mo. Gawin mo ng buong sikap. Amen? Tayong mga anak ng Diyos, mga minamahal, na naglilingkod sa tunay na Diyos, nakakilala sa tunay na mahal na Panginoon, na kung saan ang pastor dito ay totoo, sa katauhan ng ating minamahal at ginagalang na ebanghelista, ating minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, maging ng ating minamahal at ginagalang na assistant pastor. Natuklasan natin o nasumpungan natin ang tunay na paglilingkod. Amen? Amen. Narito tayo sa tunay na paglilingkod. Kaya habang narito tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, sa tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal, gawin natin ang lahat ng ating makakaya upang wag tayong malayo sa pagsunod sa banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Patuloy nating ipagtatrabaho yung ating mga kaligtasan na may takot at pahinig, mga minamahal. Matakot tayo kapag tayo ay mahulog sa mga kamay ng ating mahal na Panginoon. Kinakailangan matili tayo na naglilingkod sa ating dakilang Diyos, na kung saan magbago man ang takbo ng daigdig, magbago man ang panahon, narito pa rin tayo, patuloy na mainit na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yun ang nais ng Diyos sa atin, mga minamahal. Hindi kapahamakan ang nais ng Diyos na ating makamtan, kundi yung mga pagpapala ng ating dakilang Diyos kung paano natin nakilala ang mahal na Panginoon. Nangako ang Diyos na tayo ay pagpapalain sa lahat ng bagay. Hindi tayo pagkukulangin ng mahal na Panginoon. Susuplayan ng ating dakilang Diyos ang lahat ng ating pangailangan. Hindi tayo gugutumin ng mahal na Panginoon. Amen? Amen. Hindi tayo pababayaan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Gagabayan tayo ng ating mahal na Panginoon habang tayo ay nasa mga kamay
ng ating dakilang Diyos. Tandaan natin mga minamahal, walang pangamba sa bawat isa sa atin. Dumating man ang panganib, mga minamahal, dumating man ang unos, dumating man ang bagyo sa ating buhay, wala tayong katatakutan sapagkat ang Diyos, mga minamahal, ay kasama natin. Patuloy tayong palalakasin ang mahal na Panginoon. Amen? Iyon ang ating Diyos, mga minamahal, na ating nakilala, sapagkat ang sabi ng Biblia, kung ang tao lamang ay hanapin ng Diyos, kung ang tao lamang ay makikinig sa salita ng mahal na Panginoon, kung ang tao lamang, mga minamahal, ay magpaunlak sa panawagan ng ating dakilang Diyos, Kaniyang gugugulin yung Kaniyang mga kaarawan sa kaginhawaan at ang Kaniyang mga taon sa kasiyahan. Basahin natin. Dito po sa Job 36 talatay 11, ganito po ang pagkasulat. Kung sila'y makinig at maglingkod sa Kanya, kanilang gugugulin ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawaan at ang kanilang mga taon sa kasayahan. Dito po sa Isaias 40 talatay 31, ganito rin po ang pagkasulat. Ngunit sila ang nangaghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Sila ay pailan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila ay magsisitakbo at hindi nangapapagod. Sila ay nagsisilakad at hindi mangaghihina. Amen. Amen. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Mayroon bang kaibahan ang maglingkod, ang naglilingkod sa Diyos at hindi, mga minamahal? Mayroon bang kaibahan? Yung mga taong ayaw maglingkod sa mahal na Panginoon, sinasabi nila, hindi namin kailangan ng Diyos. At yung tunay na naglilingkod sa mahal na Panginoon, malaking kaibahan, mga minamahal. Amen? Nakikinig po ba tayo? Malaki ang kaibahan ng mga taong hindi naglilingkod sa Diyos at yung mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung sila sana'y makinig at maglingkod sa Kaniya, ito ang malaking kaibahan, mga minamahal. Kanilang gugugulin ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawaan at ang kanilang mga taon sa kasayahan. Amen? Amen. Yun ang mangyayari sa tao, mga minamahal. At yan ang napatunayan natin nung tayo ay maglingkod sa mahal na Panginoon. Dati-rati ang buhay natin, mga minamahal, ay magulo. Walang kapayapaan, mga minamahal. Nasa kahirapan. Walang Diyos na tumutugon ng ating mga panalangin. Walang Diyos na nag-iingat sa atin, mga minamahal. Subalit nung ating makilala ang ating dakilang Diyos, nung ating mapaglingkuran ang ating mahal na Panginoon, sa bawat sandali ng ating buhay, tayo ay naroon sa ginhawaan, mga minamahal, na wala na yung paghihirap, na wala na yung mga bagay na nagpapahirap sa atin, yung karamdaman, yung mga problema, mga minamahal, na wala na. Yan ay pinalitan ng Diyos ng kapayapaan. Amen? Kapayapaan at kagalakan, mga minamahal. Yun ang mayroon ng mga anak ng Diyos, mga minamahal. Yung mga tunay na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kanilang gugugulin yung kanilang mga kaarawan habang sila ay nabubuhay sa mundong ito. Amen? Kaya magtataka tayo kahit wala tayong anumang bagay. Dumarating kung minsan, wala tayo, mga minamahal, kinakapos tayo. Subalit, masaya pa rin tayo. Amen? Amen. Subalit, mga minamahal, hindi na nanatiling ganon, sapagkat sa pagtawag natin sa mahal na Panginoon, kapag tayo ay dumalangin, naroon agad ang katugunan ng mahal na Panginoon. Amen? Amen. Naroon kaagad, mga minamahal, ibinibigay ng Diyos kung ano ang kailangan natin, sapagkat ito ang pangako ng mahal na Panginoon. Amen?
Sapagkat sabi rito, mga minamahal, sa Isaias 40, ang bersikulo ay 31, sabi rito, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Sila'y pailang lang na may mapakpak na parang mga agila. Sila'y magsitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsilakad at hindi manganghihina. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Habang tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, doon hinaling tulad ng Diyos sa isang uri ng ibon, mga minamahal, ang mga Kristiyano. Ang agila, mga minamahal, ang kanyang katangian, kahit bagyo, kahit malakas ang hangin, kayang lumipad. Amen po ba? Amen? Yung kanyang mga bagwis, mga minamahal, ay malakas. Lilipad siya kahit naroon yung malakas na hampas ng hangin. Lumilipad siya mas mataas sa lipad ng eroplano, mga minamahal. At hindi siya mapapagod, mga minamahal, kahit anong mangyari, ilang oras siya sa himpapawid. Ganun ang mga Kristiyano na naghihintay sa mahal na Panginoon. Lumipas man ang mga taon, mga minamahal, hihina man ang ating katawan, subalit narito pa rin tayo, mga minamahal, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi natin alintana kung ano ang takbo ng mundo, mga minamahal, kung ano ang maging panahon, kung masungit man ang panahon, kung may bagyo man o wala, narito pa rin tayo, patuloy at patuloy na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Gaya ng agila, mga minamahal, tayo ay hindi mapapagod. Ano mang mangyari sa ating buhay, mga minamahal, naroon yung lakas natin. Hindi tayo manghihina sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Wala tayong dapat ikapanghihina, mga minamahal, kung paano tayo noon na una nating nakilala ang mahal na Panginoon. Kinakailangan hanggang sa wakas, hanggang sa huling sandali ng ating buhay, mga minamahal, habang tayo ay narito pa, hindi pa, mga minamahal, bumabalik ang ating dakilang Diyos, patuloy nating pagsumikapan, mga minamahal, pahalagahan ang mga bagay na anong mayroon tayo, yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, yung ating mga tungkulin sa ating dakilang Diyos, sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, anumang ating gampanin sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Pagsumikapan natin na ating magampanan, mga minamahal, sapagkat ang Diyos ay hindi marunong lumimot. Amen? Lahat ng ating ginagawang ito may kabuluhan. Amen? Amen. Habang tayo ay narito, mga minamahal, ipinangako na ng Diyos na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng mahal na Panginoon. Hindi tayo pagkukulangin, tayo palalakasin ng mahal na Panginoon. Sa gitna ng panganib, tayo ay pag-iingatan ng ating dakilang Diyos. Kung ang mga tao sa sanglibutan, sila ay mapapahamak, mga minamahal. Ang mga taong hindi naglilingkod sa tunay na Diyos, mga minamahal. Subalit tayong mga tunay na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Nariyan ang mga kamay ng mahal na Panginoon. Ang mata ng ating dakilang Diyos ay nakatingin sa atin. Ang proteksyon ng mahal na Panginoon. Hindi tayo pababayaan ang mapahamak ng ating dakilang Diyos. Kahit saan tayo pumunta, walang panganib, walang katatakutan ang mga tunay na mga anak ng mahal na Panginoon. Ganyan tayo nang naglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sapagkat ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran, napatunayan natin na totoo. Napatunayan natin, mga minamahal, na totoo ang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Binago ng Diyos ang ating buhay, mga minamahal. Kung dati-rati wala na tayong pag-aasa, walang pag-asang magbago, mga minamahal. Subalit tayo ngayon, mga minamahal, binagong totoo ng ating dakilang Diyos. Yung ating mga puso, mga minamahal, na dati-rati ay puno ng kasamaan. Yung nilalaman ng ating mga puso, ngayon ay malinis, mga minamahal. Nagkaroon tayo ng tinatawag na karunungan nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Amen?
Amen. Yun ang mayroon tayo habang tayo naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kaya wala tayong dapat hihina, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Sapagkat ang pangako ng mahal na Panginoon, pagkatapos ng pagpapala dito sa daigdig, mga minamahal, makamtan natin ang mga pangako ng mahal na Panginoon dito sa mundo, mga minamahal, habang tayo ay nasa mga kamay ng ating mahal na Panginoon. At yung langit, yun ang pinakamahalaga sa lahat, mga minamahal. Ang pangako ng ating dakilang Diyos, ating basahin. Dito po sa aklat ng unang Pedro Kapitulo 1, ang talatay 4. Sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilahan sa langit para sa inyo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hindi kapahamakan ang naghihintay sa atin, mga minamahal. Amen. Hindi yung impyerno, yung walang hanggang pagdurusa. Hindi yun ang nakalaan para sa atin, mga minamahal. Ang nakalaan sa atin, inilaan ng ating mahal na Panginoon. Isang manang hindi nasisira. Ito ay hindi nawawala, hindi lumuluma, mga minamahal, hindi naluluma. Ito ay nanatili magpakailanman. Doon sa langit, mga minamahal, ito ang ating mga kamtan. Ito ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kumplitong pagpapala na kung saan, mga minamahal, hindi lamang dito sa daigdig na ating ginagalawan, sapagkat ang buhay dito sa daigdig, mga minamahal, ay puro naroon ang kasamaan. Amen? Naroon ang kahirapan. Naroon may kamatayan. Yun ang pagharap ng tao sa realidad ng buhay. Subalit ang ating kaharapin, yung pagpapala, yung pangako ng mahal na Panginoon, doon sa piling ng Diyos sa langit. Doon yung tunay na kagalakan. Doon sa langit, sa buhay na walang hanggan. Kaya awitan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa mga bisita, mga baguhan, kaya naming patunayan sa inyo na totoo ang Diyos dito sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Kaya ito'y patuloy naming ipinagsisigawan. Binibigyan namin ng diin na ang Diyos dito ay totoo. Ito dapat ang paglingkuran ng mga tao, mga minamahal. Narito ang tunay na Diyos. Kaya lumapit kayo sa harapan upang tanggapin ang ating dakilang Diyos. Kung ano ang aming nakamtan mula ng aming mapaglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Yun ang mangyayari sa inyong buhay. Kayo ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sabi nila kay ganda raw ng langit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga mansyon ay naroon ng sanganay. Tunay na napakaganda ng langit, mga minamahal. Hindi ito kumukupas. Ito ay inilaan ng ating dakilang Diyos sa kanyang mga anak. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ito'y wala ng kahirapan, mga minamahal. Wala ng pagdurusa. Wala ng paghihinagpis. Lahat ay mapaparang. Hallelujah, hallelujah. Sa Panginoon ito ang aking hiling. Mapapiling ka, Jesus, ay sa mapapiling natin ang mahal na Panginoon. Yun ang ating kasapatan, mga minamahal. Yun ang ating pagsusumikapan na makasama natin ang ating dakilang Diyos doon sa langit, mga minamahal. Sa bahay ng Panginoon, ang makapiling natin siya kailan pa ba?
ka, mahal na Panginoon. Ako'y patuloy na asa Hallelujah, hallelujah, sa ating paglilingkod sa mahal na sa Panginoon. paglilingkod ako'y hindi tayo mahina. Patuloy ang ating kalakasan. Malakas tayo. Naganap tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palatuon ng ang piling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. At sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Magkapiling natin siya kailan pa man. At sa piling niya'y hallelujah, walang hanggan. Magkapiling ka, Jesus, ay sapat ka sa akin. At sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Magkapiling natin siya kailan pa man. At sa piling niya'y may buhay na walang hanggan. Ang magkapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. Pasalamatan ka na Sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Magkapiling natin siya kailan pa man. At sa piling niya'y may buhay na walang hanggan. Ang magkapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. At sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Magkapiling natin siya kailan pa man. At sa piling niya'y may buhay na walang hanggan. At sa piling niya'y may buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po, Diyos. Hallelujah. Sa lahat ng ating mga bisita, ang katotohanan mga naman ng buhay, sabi sa ating pong pinag-aaralan kanina, na itinakda sa tao ang minsan ay mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Kaya nga, lahat ng tao ay kinakailangan ay maglingkod sa ating pong dakilang Diyos. Kaya sa ating mga minamahal na mga bisita, upang kayo po'y makatiyak ng inyong pong kaligtasan, kinakailangan isuko po nyo ang inyong mga buhay sa ating pong dakilang Diyos. Tanggapin nyo po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon na inyo pong sariling tagapagligtas. May 4 na reglamento po ang kaligtasan. Unang-una po ang tinatawag na pananampalataya. Kinakailangan sumampalataya po kayo sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at siya po'y nahayag bilang tao upang magdusa at mamatay, na kanyang ibinigay ang kanyang buhay para sa kasalanan ng buong daigdig upang ang lahat ng tao na tatanggap sa kanya ay magkaroon ng tinatawag na kaligtasan.
Ito kinakailangan ng tao sumampalataya sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagkat sabi sa banal na kasulatan na kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa ating pong dakilang Diyos. Sapagkat at sino mang lumalapit sa Diyos ay kinakailangan sumampalataya sa Kanya at siya po tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Ang pananampalataya po ito ay paniniwala at pagkitiwala sa nag-iisang Diyos sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang pangalawa, mga minamahal, ang tinatawag na maka-Diyos na pagsisisi. Ito kinakailangan ng tao ay magsisi sa lahat ng kanilang mga nagawang mga pagkakasala, sapagkat sabi sa banal na kasulatan, ang lahat ng tao ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating pong dakilang Diyos. So lahat ng tao kinakailangan na pagsisihan ang lahat ng kanilang mga nagawang mga pagkakasala. Ang ibig sabihin ng maka-Diyos ng pagsisisi, ito po ay totally na pagtalikod sa kanilang mga nagawang mga pagkakasala, at yung kanilang mga kasalanan ng pinagsisihan ay hindi na po nila babalikan. Kapag nakita ng ating pong dakilang Diyos na nais mong totoong magbago at nais mong maging banal at maging matuwid sa harapan ng ating pong dakilang Diyos, tutulungan ka ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At ang pangatlo, mga mahal, ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na yan po ay mababasa po natin sa banal na kasulatan. Dito po sa mga Gawa, Kapitulo 2, talatang 38, sabi dito, mangagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagkapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yan po, mga mahal, ang pangatlong reglamento ng kaligtasan, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang bautismo sa tubig, mga mahal, ito po ay hindi po paglipat o pagsalis pa ng bagong relihiyon o anumang sikta, kundi ito po ay ating pong isinasagawa sapagkat ito po ay isinasagawa ng mga apostoles 2,000 taon na nakalipas. Kaya yung bautismo sa tubig, yan po ay ating pong isasagawa. Nang ibig sabihin ng bautismo sa tubig, mga minamahal, ayon po sa atin nabasa, kapag tayo po na bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, sabi dito, tayo po ay unang-una mapapatawad. At pagkatapos nito, sabi dito, mga minamahal, tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang ikaapat, mga minamahal, ay bautismo sa Espiritu Santo. Yan po ay mababasa po natin sa mga Gawa, Kapitulo 1, talatang 5. Ang sabi dito, sapagkat tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, datapot kayo ibabautismo sa Espiritu Santo na di na malalaunan pa. So dating po sa inyo ang tinatawag ng bautismo ng Espiritu Santo, ang Diyos na po ang magsasagawa niyan. Kapag nagpatuloy kayo sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, kung paano nakita niyo po, mga mahal, kangina habang kumikilos ang banal na presensya ng ating pong dakilang Diyos, sila po'y nababautismo ng Espiritu Santo, sila po'y nagsasalta ng iba't ibang wika. Yan po ang palatandaan na sila po'y nababautismo ng Espiritu Santo. Yan po'y daating sa inyo kapag nagpatuloy kayo sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang inyo pong sasagawa sa mga sandaling ito ay tanggapin niyo po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon na inyo pong sariling tagapagligtas. Sumunod po kayo sa panalangin na akin pong babanggitin. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Hesus, ako po ay labis na nagpapasalamat na akin napakinggan ang iyong mga banal na salta. Mahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang taong makasalanan, subalit ako nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala mula ako magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Hugasan mo po ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo ang lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala. Mahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking Diyos at aking tagapagligtas. Gawin po akong tunay na anak mo sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Hallelujah. Kami po'y manlangin po para sa inyo upang pagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Amin pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa lahat ng mga tumanggap sa iyong dakilang pangalan, mahal na Panginoon. Isulat mo po, Diyos, ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay at patawain mo sila, mahal na Panginoon, sa lahat ng kanilang mga nagawang mga pagkakasala. Iligtas mo po sila sa punang kalamamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Mga minamahal na isagawa na nyo ang dalawang reglamento ng kaligtasan mamaya pagkatapos ng ating banal na gawain upang makumpleto po ang ikatlong reglamento, magpabutis mo po kayo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po dadako, mga minamahal, sa lahat ng ating pong mga pangailangan, ating pong idulog sa ating pong dakilang Diyos at ating pong binibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved preacher, Brother Ignacio. God bless you po, beloved brother Benedict, my co-preacher. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Puri naman na Panginoon. Ulitin ko, minamahal ko, kaya po nasa harapan ngayon, hindi ko yung tatanggap ng panibagong reliyon. Sapagkat ang bumaba ang Panginoon Kristo dito sa lupa, wala siyang dalang reliyon, kundi kapangyarihan mula sa Kanya. Maging kayo po mga webcast viewers, minamahal, mangako lang kayo sa inyong mga sarili na pag kayo'y pinagaling na malapang naman, babalik kayo sa Pilipinas, hanapin nyo ang Jesus Miracle Crusade at maglingkod sa malapang Panginoon. Kayo po na narito mga minamahal, kaya na natin napag-aralan, tinanggap natin lahat na mabubuti sa lupa ang tayo po'y tawagan ng ating malapang Panginoon. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng ating dakilang Diyos upang magpagaling na may karamdaman at gumaling ang karamdaman natin. Tandaan natin mga minamahal na ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay makapangyarihan. Huwag natin kalilimutan yung mga minamahal. Kaya nga po, dinala tayo ng ating dakilang Diyos sa tamang gawain upang tayo po minamahal. Pagkatapos natin makatiyak na magmamana tayo ng buhay na walang gan. Dito pa lamang sa lupa, ang kapangyarihan ng Diyos ay sa atin. Praise God. Hallelujah. Kaya sa sandaling ito, minamahal ko, alam ko po na kayo may mga problema, may mga karamdaman pa natitira. Mga minamahal. At ating sawayin yan sa pamamakita ng kapangyarihan ng Diyos na nasa atin. Tayo po manalangin. Praise God. Hallelujah. O po dakila namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon. Pinakamamahal na Panginoon sa paunat panalangin po ng aming minamahal, ginagang na Pastor Evangelista Willie Estrada Almeida, yung banal na propeta. Narito kami sa iyong banal na harapan, nagpapakumaba, nagsusumamo sa iyo, humihingi ng tawad sa lahat po ng pagkukulang sa mga kainan na pagbigyan patawad po. Dalangin po namin, Diyos, sa niluyang kalakasan, kalusugan, pag-ingat, pagpapala, mahabang buhay sa aming minamahal, at ginagang na Pastor Evangelista Willie Estrada Almeida, yung banal na propeta. The beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren, sa lahat po ng mga aral, lahat po ng mga gagawat, mga kapatiran, maging sa mga baguhan narito mga Panginoon. Magpakita kami ng himala sa kanila. Patid po namin ng Diyos na hindi po maigsi ang iyong kamay, na hindi po ipagkalabukan ang pangalang na bautismo sa amin. At hindi po malayo yung pandinig na hindi mapakinggan ng hinayong anak at sa iyong makapangyarihang pangalan. Kami sinasaway ang demonyo ng karamdaman, demons of sickness and disease, demons of unbelievable doubts, demons of problems, demons of hindrances. Cast out, cast out, cast out. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Purihan natin dakilang Diyos. Purihan ang pinakamamahal na Panginoon. Tayo po at the top of our voice, minamahal ko, sapagkat tinanggap na natin ang himala na galing sa ating dakilang Diyos. Lulukso tayo ng 3 beses, kasabay po ng pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Gawin po natin, sabay-sabay, Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Purihan naman ang Panginoon. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos at tayo po minamahal ko. Dadako minamahal ko sa mga announcement to our beloved brother, Bobby Aserios. Praise God. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Minsan na pa pumbigyan natin ng malakas na palakpak ang ating buhay na Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, dearest Jesus, at God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Fred. At sa ating pong pagpapatuloy, amen, tayo ay darako po sa ating parte ng ating banal na gawain kung saan po tayo po ay muling nating ipagkakaloob ang ating mga special offering.
Mulit-muli po ang ating special offering. Ito po ay napupunta. Lahat po ito ay nagagamit, direktang napupunta at nagagamit sa lahat po ng mga aktibidades natin na ginagawang pasilidad. Dito po sa ating bahay-sambahan, sa dako po ng Marilao. At upang ipanalangin po ang lahat ng ating ipagkakaloob sa mga oras na to, ang buong pagkakataon po ay binibigay na natin sa ating beloved Brother Noel. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, dearest Jesus. Purihin ang dakila Diyos. God bless you, ating beloved Bobby Siris. Mahal tayo manalangin. Hallelujah. O dakila Diyos, sa mamanala ang pinakamalapad ng Jesus. Diyos, manahit sa pagkagalit sa gana sa kahabagan, sa pangungunat na lang namin manamahal at ginagalang ibanghilis na wilis na namin. Dakila Diyos, narito malapad yung mga anak, malapad yung magkakalam ng aming espesyal offering, malapad doon. Pagpalain mo ito, Diyos, pasbasan mo malapad doon, gikaragdagan, halin gustusin sa iyong manalagawa. Dakila Diyos, pagkalom mo sa iyong mga anak, malapad doon, may sa kanilang pangako, most simply, Diyos, malapad doon. Ano ba kailang amount na pinangako sa iyo, dakila Diyos, pagkalom mo sa iyong mga anak. Upang halili magamit sa iyong manalagawain na kila Diyos. Pagpalain mo ito mga lapay doon sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ka na kila Diyos. Di magangamba sa kawalan, pagpapala mo laging laan, di matatakot sa pangalan, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok, ang kasama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pagkawin, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahilig ka, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Di magangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pagkawin, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahilig ka, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahilig ka, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala namang mahilig ka, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala namang mahilig ka, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Amen! Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Muli po, God bless po sa ating lahat ng ating mga pinagpalang kapatiran na masaya at tapat na nagkaloob. Ang pinakamamahal na Panginoong Jesus po ang magbalik sa inyo ng makalibong beses. Amen! Minsan naman po bigyan natin ng malakas sa palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah!
Thank you, dearest Jesus. Amen. At sa ating pong pagpapatuloy, at muli po sa ating pong mga kababayan, lahat po na nakakapanood ng ating live webcast, maaari rin po kayong makibahagi sa ating pong sinasagawang konstruksyon. Amen. Maaari po kayong magpadala ng mga financial blessing. Nasa screen nyo po ngayon ang number po ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Louie Angeles. Amen. Maaari nyo po silang tawagan, maaari nyo po silang i-text para po mabigay po nila yung tamang proseso kung paano po kayo pwedeng makibahagi at maibigay po nila ano pa yung mga pangunahing pangangailangan po sa isinasagawa po nating konstruksyon. At muli po ang ating pong paalala sa lahat po ng kasama po natin dito sa ating banal na gawain na dumadalo para sa inyong mga special offering, sa inyong mga pinangakong vows and pledges para po sa ating konstruksyon. Sa 2 tao lamang po natin yan ipagkakatiwala. Huwag po natin yung ipapaabot kung kani-kanino. May table po ang ating beloved Sister Chat, beloved Sister Ami. Sa entrance po natin, para mas madali niyo po silang makita, pakisabi na lamang po upang ma-record po nila kung para saan po yung mga ipagkakaloob nyo. Amen? At tayo po ituloy-tuloy na po sa ating banal na gawain, sa ating po mga schedule ng ating mga pinagpalang banal na gawain. Katulad po ngayon ang ating Sunday General Service. Tuwing araw ng linggo, tayo po ay sama-samang nagpupurit, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Kaninang 10:00 po ng umaga, tayo ay nagsimula at matatapos naman po ng ganitong oras hanggang 4:30 po ng hapon. Ang ating midweek service naman po, tuwing Wednesday po yan, nagsisimula naman tayo ng 12:00 ng tanghali at matatapos naman po ng 4:00 ng hapon. Gayun din ang ating Friday service, wala pa po tayong overnight prayer meeting, kaya po nananatiling 12:00 po ng tanghali ang simula at matatapos naman po ng 5:00 ng hapon. At para naman po sa ating mga kababayan, nais pong dumalo, kayo po ay malagod naming inaanyayahan na pumunta, tayo po ay makita-kita at magsama-sama, magpuri at magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ating address, Jesus Miracle Crusade International Ministry, Marilao Outreach. Tayo po ay matatagpuan sa T. Mendoza Street, Barangay Saug, Marilao, Bulacan. Amen. At sa bundo naman po ng radyo, tayo araw-araw napapakinggan. Amen. Tayo po ay patuloy umiere ang ating banal na gawain, the Jesus Miracle Hour. Araw-araw po yan mula Lunes hanggang Sabado, 11:00 ng gabi at matatapos ng 12:00 ng madaling araw. Tayo po ay mapapakinggan sa DZME, 1530 kHz. Amen. At ang ating naman pong banal na gawain sa telebisyon, katulad po gabi tayo napanood, 10:30 po ng gabi hanggang 12:00 ng madaling araw. Tayo po ay napapanood patuloy sa PTV Channel 4 kung saan napakarami po ang ating mga beloved brethren na produkto po ng ang ating TV program. Marami pong karamdaman na napagaling, amen, binago ang buhay, nilutas sa mga problema sa pangunang dalangin po ng ating beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wilder Estrada Alimenda. Kaya po patuloy panoorin ang ating TV program, amen. At ang ating naman po mga live webcast, ang ating mga live streaming, tayo po ay napapanood sa ating mga social media accounts, sa Facebook account po natin at sa YouTube account po natin, JMCIM Marilao. Ulitin lamang po natin yan, JMCIM Marilao. At muli po ang panawagan para sa lahat ng ating mga beloved brethren na tayo po ay magsama-sama makapag-alay po ng taimtim na pananalangin at higit sa lahat sa pag-aayuno, amen, para sa ikatatagumpay po ng ating nalalapit po na Victorious Talipaw Peace Mission, amen, at wala pa po tayong official dates at kung saan po ito gaganapin. Ang isang malinaw na bagay po nating may sasagawa ay tayo po ay maaari na po makapag-start na po, makapag-fasting, amen. At gayon din po ang ating nalalapit na anniversary crusade. Ito naman po ay sa darating na November, kaya po pagtulong-tulungan po natin yan, amen, sa pangunang dalangin po ng ating beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wilder Estrada Almeda at sa bumubuo po ng beloved Almeda family, makakamit po natin ang katagumpayan po ng lahat ng ating ipinapanalangin. Amen? At purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Para po sa ating closing prayer, binibigay po natin ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Edwin. Praise the Lord. God bless you po, ating beloved Brother Bobby. Tayo po ay nanalangin sa ating pagtatapos, mga mahal. Praise the Lord. Dakilang Ama namin sa langit, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Amang banal, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang dalangin ng aming kagalang-galang, minabalibang lista, aming mahal pastor, Wildy Estrada Almeda, ang iyong banal na propeta sa huling kapanahunan. Ito narito po kami, minsanan pa, mahal Panginoon, nagpapaabot ng aming tao sa pusong pasasalamat, mahal Panginoon, sa tagumpay ng iyong banal na gawain sa araw na ito, mahal Panginoon, mula sa pag-awitan, sa patutuon ng mga kapatiran, maging sa pagbibigay,
ingay, maging sa pag-awitan ng beloved choir, maging sa iyong banal na salita, mahal Panginoon, aming napakinggan. Sa magitan yung mga ngaral, maraming salamat at lalo't higit, mahal Panginoon, sa iyong banal at matamis na presensya, mahal Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. Aming nadama yung dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Maraming salamat at patuloy naming dinadalangin sa iyo, mahal Panginoon, ang patuloy sa sagawang karagdagang pasilidad na iyong bahay-sambahan dito sa Lakong Marilao. Patuloy mo pagpalain, ikaw po magbigay patuloy na magandang panahon, mahal Panginoon, at ikaw po mag-provide sa lahat ng mga pangailangan, maging sa lahat ng gumagawa, mahal Panginoon. Ikaw po mag-ingat, magpala sa bawat isa, mahal Panginoon, hanggang sa matapos po ito, mahal Panginoon, at maging sa aming paghiwa-hiwalay, iwalay mong bawat isa sa amin sa araw na ito, mahal Panginoon, makakarating kaming moral hati sa iyo, aming kanya-kanyang tahanan, na ligtas sa anumang sakunat, disgrasya at kapahamakan, mahal Panginoon. Ito aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord.